yung part na diniscuss natin, ang nakaka-excite na balita na si Tatay Digong itatakbo ulit pagdating ng mga elections, 'di ba? In 2025 and 2028 hopefully. Ayan, panoorin niyo na lang po yung ating premiere o yung i-upload natin na video na mas maigsi, or puntahan niyo yung mga simula, yung start ng yung unang part ng ating live na mas mahaba naman po. Mahaba lang yan kasi syempre gusto ko nababasa ko yung inyong comments, tapos may mga kumikending, may mga nagpapakulay sa channel natin. And yeah, nagbibigay din po ako ng opinion kung mag-a-agree ako sa inyong comments or hindi. May mga pa-survey pa. So yeah, ganun lang yun, kaya mahaba yung ating live. Pero yung karamihan sa mga Mawinians, at matagal na rin ako kilala, alam naman nila mas umigsi na nga yung live natin kumpara sa dati, di ba? Pero pag-usapan naman po natin ngayon, ito nga po nasa survey natin. Ayan. Oh, ang dapat na mga magiging trabaho ng ating mga senador, mag-iimbestiga pa ba ang Senado sa katakatakang nananalo sa loto? Sunod-sunod po kasi may umuwi lang talaga na oiliness na dahak o dura ng dura. I don't know, sorry sa kumakain. May umuwi lang talaga, di ba? Sunod-sunod na ang panalo. Ay talagang sana all nanalo sa loto. Parang gusto ko na talagang sumipship sa Bataluman para manalo rin ako sa loto. Oy, no, even if it's a joke, I am not considering it. Diyos ko po, Ginoo ko. No, masarap pa ring mamuhay na galing sa malinis ang pera, di ba? Huwag na tayo maghangad ng sobra-sobra. Kung ako naman ay mapaghangad noon pa, siguro akong mayaman noong mga 17, 16 years old pa lang ako. 18 na ako ngayon, di ba? 18. Huwag yun na tanong yung edad ko. Pero, yeah, namana ko yung prinsipyo ng aking mga magulang na huwag masyadong maging mapaghangad. Sabi ko nga po mali rin na hindi tayo nangangarap ng matayog. Pero at least ang isa sa mga matayog kong pangarap, ang makatungtong ng kolehiyo at makatapos, na-accomplish naman natin. And somehow, it give me that, sense of fulfillment, and okay na ako doon. Right na kapag may mga nanlalait sa inyong prinsesa, sorry, who you, teacher ang prinsesa, sorry. Professional teacher lang naman, although imperfect, but still, di ba? Member pa rin ng academe. Hello sa mga kabaro ko dyan. So yan nga po yung survey natin. Mag-iimbestiga pa ba ang Senado sa loto? Katakataka na nga po, yung babagong upo si Papshi, 433 katao, pare-pareho ang numerong tinayaan. At ang combination ay multiples of 9, 18, 27, 36, 45, 54. Multiples of 9. May arithmetic sequence. Parang 9 plus 9 is 18, 18 plus 9 ay 27, 27, so on and so forth. Yun ang lumabas, no? Para bang parang sinadya. Tapos 433. May narinig nga tayong chika na yung karamihan sa tickets na yun, kasi yung 433 naghati-hati sa 200 mahigit 200 million na prize, di pumatak ng halos kalahating million per ticket. Biro mo yun, makasampung ticket ka lang, may 5 million ka na. So tumaya ka ng ilang beses or patayaan mo sa taong sinadyaman yun. Hindi natin alam kung anong hocus-focus dyan, pero wala nga pong investigasyon. Kaya nga sabi ng iba dito, mga buwaya rin kasi yung mga nasa legislatura, if you may, or legislative department. Kaya wala na yan, wala nang imbestiga. Kaya nga sabi ko, parang walang posibilidad na magkaroon tayo ng ng death penalty para sa mga involved sa droga. Syempre, malaking kasiraan po ang droga, 'di ba, sa Pilipinas, dahil nga sisirain niya ng ulo ng mga Pilipino, tataas ang krimen. And right, nagiging dysfunctional ang family, nakakasira ng utak ang droga. So dapat po ang mga taong involved sa droga, lalo na yung mga nagninegosyo niyan, dapat talaga bitay, no? Or lethal kineme, lethal turok, baka bawal banggitin, o baka mapagparusahan tayo ni Lolo YouTube. Yan. So madami pang dapat investigahan ang ating mga mambabatas. Pero kung ano-ano ang inuuna. Okay, ito po yung sa loto muna bago yung iba pang mga pautot ng isang senador na dapat daw ang boycott daw ang produktong China. Look around, my God. Kahit ang mga kano aminado, no, marami silang mga gamit made in China. Look around, lahat na makikita ko dito, China, made in China. Spare parts niya China. Imo-boycott, even yung aking moisturizer mukhang galing China. Ginoo ko ng mga pautot yan. So eto nga po, katakataka po
talaga yung nananalo sa loto. Sunod-sunod. Tama pa ba to? Kasi po ang chika ng mga puting lamok, hindi na sapat yung kung may puting ahas si Miss Maharlika at si Bagong Lipunan, may puting lamok naman tayo, no, maliit lang na insekto ang source natin. Hindi na daw sapat ang pera ng taong bayan or buwis kasi nga nangungutang nga tayo, 'di ba? Bilyones in dollars yan. Take note, nangungutang na si Papshi sa World Bank, sa international banks para lang masupplement yung kinakailangan nating budget taon-taon. So hindi natin alam kung napupunta talaga sa taong bayan. Yun yung kasasabi ni 'di ba, ni Tamba. Lahat ng bawat piso mararamdaman talaga ng mga Pilipino, ilalaan talaga natin sa serbisyo, bla bla bla, proyekto, bla bla bla, walang pork barrel, sabi ni Tamba, di ba? Si Tamba nasa mababang kapulungan naman po ng ating legislative department. Eto po sa loto. May nanalo nung dumating si Aklang Kintaban at parang lechon lang siya, di ba? Malangi si Akla. Bago siya dumating or pagkadating niya, hindi siya transparent kung kailan siya dumating. Basta inabot niya yung pa-concert sa Malacanang, di ba? So mga August 6 or 5 yun may nanalo na taga Murphy QC, single bettor na malaking halaga din. Dakong kantidad, if you may, no? Kantidad, quantity, amount. And then the other day, may nanalo ulit. Sabi ng GM, lintik na. Another bettor won the jackpot prize in the Ultra Lotto 658. So, malaki ang premyo. Ultra on Friday, marking the second time the top prize was bagged in the most challenging lotto game this week. So, napakaliit po kasi ng chance. Siguro na manalo dito kasi marami yung combination. 58 balls or 58, number ang di ba, ang ira-raffle, hindi yung mga 645 na 6 na bola hanggang number 1 to 45 na numero ang ito hanggang 58, so lalong maliit, napakanipis ng chance na manalo. Maybe 1 in a million, 1 in a 10 million chance na matsambahan yan. Nung dati, nung naniniwala pa tayong matino ang loto, parang buwan na ang nakalilipas, wala pa rin nananalo. Ngayon po, parang every week may nananalo. Every hour, every week, nais kang makita, sabi nung Salbakokang. Salbakokang ba yun? Pangalawang beses na daw na napanalunan ang top prize sa pinaka-challenging, pinaka-mahirap na mapanalunan na loto. Dapat ang mga kano tumira na sa Pilipinas. Ang dali palang manalo ng loto dito, no? Sa Anemika kasi mukhang mahirap. Or sa ibang bansa. Dapat dito na sila tumira sa Pilipinas. Ang galing-galing. Paunlad na ang Pilipinas. Lagi may nananalo. 49 million 500. So I would say mga 50 million, no? Kung i-round off mo. Iisa lang ang nanalo, hindi 433 katao, hindi dalawang bettors. Bukod tanging iisa, sino kaya ang iisang yan, mga ate at kuya? Senado, sabi ko na mag-imbesti kayo. Tere natin mga comments sa mga tao dito. Congrats PCSO ba talaga? Hindi sa nanalo, napaisip, sabi niya. Ate Regine. Ang laki ng premyo. Kapag ako nanalo ito, uuwi na talaga ako ng Pinas at magbi-business na ako through different kind of businesses, blah blah blah. Balato namin dyan. Sunod-sunod sabi ng isa. Yun na nga po. Red flag na yun. Sign na yun na may something. Sabi ng isa dito, sunod-sunod Congrats PCSO. Nice one. Congrats na lang talaga PCSO. So, ibig nyo bang sabihin, at tanong lang natin sa mga netizens na nagko-comment, congratulations PCSO kasi lagi kayong may napapapanalo. Araw-araw, sabi pa ng isa, araw-araw may jackpot. Congratulations, solo winner, Quezon City. Ano ibig niya sabihin? Kasi the other day, QC ang nanalo. Ito ba ay QC rin? May nakalagay bang detalye? Wala Aba. Katakataka talaga mga ate at kuya. So ano ang balak ng Senado dito? Walang investigasyon? Katakataka talaga Parang wala akong narinig na bansa na ganito. Dapat nga siguro sasabihin ng mga makikitid ng pangunawa, lalo mga Ensaymada vloggers, matuwa kayo.
Sabi isa, ang galing talaga, ang dali-dali manalo sa loto ng Pinas even if it seems impossible to win. Congrats PCSO. Puro si PCSO ang kinocongratulate ng ating mga kababayan. Oy, 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 mga politiko diyan, lalo na yung mga senador, mga kongresista. Hello, hello. So anong ibig nilang sabihin? Magtatanong tayo. Ibig bang sabihin nito, may kasabwat ang mga tumataya sa loob? Sino ang kasabwat? Kasi may kakilala ako na manager nung isang oiliness, yung dating manager ng isang oiliness na vlogger ang nakaupo ngayon sa PCSO. So kung nakaupo ngayon sa PCSO yon, hindi kaya ang nananalo ay si oiliness. Na tumanda daw ngayon. Akala ko ba nakakahiyang yung klima ng ibang bansa? Bakit daw tumanda si oiliness? Mataba yun siya. Umattend siya sa concert. Diyos ko po. So, ano ang balak nyo? Ay, tingnan nyo naman ang mga pinagkakaabalahan ng ating mga senador. O, katulad ni Senador Raffy Tulfo. O, isang malaking hangangalan daw na ang ating mga kasundaluhan pinapadala sa China para mag-train. O, insulto daw sa Pilipino dahil binubuli daw tayo ng China, yung program ng pagpapadala ng mga kasundaluhan natin sa China para mag-aral at mag-train sa kanilang military academy with government paying all. Oh my God. Diyos ko po, ang nagbabayad pala ng gastusin ng mga nag-aaral sa China, ng mga uniform personnel natin, lalo na ang kasundaluhan. China pala libre. My God, Senator Raffy, ang laking tulong nun sa mga gustong mag-aral. Libre, abroad pa. Anong insulto pinagsasabi mo? Sa Pilipinas, ang daming gustong mag-aral ng kolehiyo, ang hirap mag-apply ng scholarship. Kapag nag-apply ka ng scholarship, binabawasan pa ng mga lintik na mga buhaya. So, ano pinagsasabi mo dyan? Oh, tapos may sinabi po siya ditong i-boycott yung mga produkto ng China. Tapos parang isang malaking kahangalan kung patuloy pang tatangkilikin ng ating sandatahang lakas ang mga bagay na galing sa Chinese government. Sabi niya ha, mga bagay na galing sa Chinese government. So ano-ano po 'yan? Baka po yung mga yung mga kagamitang pandigma, pwedeng ganon. Mga baril, armas, bala, kung ano man, tangke de guerra if you may, lahat ng kagamitan from Chinese government. And what about yung mga kagamitan natin sa bahay? Boboycott din daw natin. Diyos ko po. Para tayo nagtampo sa bigas. Pinagsasasabi mo, sir. Oh, mapipigil nyo ba? Masipag ang mga in-check, mura ang produkto. Kung makakabili ka naman ng produkto na dihamak na mas mura, like 10 times lesser. And ganun din naman, matibay na uri. Di sa China ka bibili. O mga iPhone nga, ina-assemble sa China. Samsung, may factory sa China. O ang ganda-ganda naman ng cellphone ng Samsung, Huawei, and many others. Paano mo iboboycott? Kahit electric fan ko, ilaw ko, no? Skincare products ko, made in China. Chinelas ko, damit ko, made in China. I mean, swerte na ako kung may pasalubong galing Anemica. Thank you. Diba? Pero marami naman pong quality products ng China, hindi naman lahat bulokels. And since mahirap ang bansa natin, sir, yun ang afford natin. Mabuboycott nyo ba yan? Aba, subukan natin magtampo sa China. Baka sila magboycott ng produkto natin. So far, durian pa lang yata ang ine-export natin doon. Pag binoycott nila produkto natin, nakakaunti lang naman ang ine-export natin. Kaunti lang naman ang ating napoproduce. Tapos magtitinampo-tampo pa tayo. Diyos ko po, pinag-uunay. Ito po yung sabi ni Miss Sass. Senator Tulfo, boycott Chinese product. After a few days, Ayala signs deal. Ayun, Senator Raffy. Pagkatapos daw ng ilang araw ng pagsasabi ni Senator Tulfo na i-boycott ang mga produkto ng China, ang Ayala daw po ay pumirma ng kasunduan with BYD Chinese company to sell I think this is electronic vehicles here in the PH. So may kasunduan ang ganito nga po, di ba, 60-40 nga, di ba? Ganyan yung batas ng Pilipinas, 60-40. Or maybe magpo-procure, bibili ang Ayala ng mga electronic vehicles sa isang Chinese company na BYD nga po, BYD Chinese company, hindi ko alam ang ibig sabihin ng BYD, baka pangalan ng kumpanya. At gusto ng Ayala na magnegosyo ng electronic vehicles
So kapag electronic vehicles po kasi, electronic cars and even itong mga public utility vehicles, kapag di kuryente na, hindi na siya nag-i-emit ng usok, 'di ba? Wala na siyang pollution na katulad ng mga sasakyan na gumagamit ng langis na nakakarumi ng paligid natin, hangin, lupa, lahat na nakakasira sa kalusugan ng mga Pinoy. O, doon na papunta yung ating mga transpo yung transportation na sasakyan din for transpo, doon na papunta sa paggamit ng mga sasakyan na hindi nag-i-emit ng polusyon. And one of them is yung mga ganyan electronic vehicles nga po. Hindi nakinig sa'yo, Senator Raffy Tulfo, ang Ayala. Take note, apilyedong napakayaman sa Pilipinas. I'm not sure if they are oligarchs, pero mga billionaires po kasi ang Ayala, di ba? Sana unahin muna nilang i-convince ang mga mayayaman bago ang mahihirap. Yun, Senator Raffy. Bago mo kumbinsihin ang mga maralitang Pilipino na ang afford lang ang bilhin ay mga Chinese products, lalo ng mga gamit sa bahay, appliances man yan, furnitures, small appliances, 'di ba, utensils at kung ano-ano pa, damit, apparels, kung ano man, even cosmetics. Bago mo kumbinsihin ang mga maralitang Pilipino na i-boycott ang produkto ng China na yun lang ang afford namin, kumbinsihin mo ang mga mayayaman na i-boycott ang produkto ng China. Sabihin mo, nako, made in China yung electronic vehicles, baka mamaya lumipad na yan sa himpapawid. Huwag kayong bumili ng mga EV cars, ganoon. Sa China, baka mamaya biglang flying cars na pala yan. Or maybe biglang tumalsik ang gulong. Senator Raffy. Kapag may nasira dyan sa Mercedes-Benz G-Wagon mo at nag-order ka ng genuine parts sa dealer, make sure you check the label at malamang ganito. Ano kaya ang label na yan ng Mercedes-Benz spare parts? Made in China. Mercedes-Benz, kung ano man yung Mercedes-Benz is a German brand. Is that so? Pa-comment nga po sa comment section. Yan din po ang kinagandahan ng ng ekonomiya at ng bansang Germany. They produce. Ang daming Adidas is German, right? Mercedes. Ang dami. Nalimutan ko na yung iba Napakarami, lalo yung mga cars, ganyan. German brand. Even yung yung damit ba na H&M, is it German? And napakarami, they produce. Tayo Pilipinas, we import. Kung sino pa ang mahirap na bansa, siya pa ang bili ng bili. At napakayamang bansang katulad ng Germany, benta ng benta. Ganun din po ang China. And take note, may pagawaan sa China ng kanilang mga spare parts, ang Mercedes-Benz. Kasi Senator Raffy Tulfo, pinagsasabi mo. Imbestigahan mo ang problema sa Lotto, ang problema sa Okada, ang problema sa droga and many others, and then maybe we could admire you or maybe we would listen to you if you may. Agree ba kayo sa akin? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.